Yun, good morning po mga business. Lakad tayo ngayon. Pupunta tayo ng school kasi kuhanan ng card Amaro. So, paalam muna ako saglit sa bahay at pupunta ako yun. Kasi importante yun eh. Third quarter na po. Third quarter ng pagpasok ni Amaro sa school. So, tara, samahan nyo ako mga ka-business. At nung nakaraan hindi ko nakita kasi yung school card ni Amaro. So ngayong araw is Friday, alas 10 ang kuhanan. Alas 10 pasado na po mga ka-business kong mahal, mga ka-business namin mahal. At kahapon po is nag-shoots kami ng mga correction lang pala, hindi pala part 3, episode 3 ng aming panggap teleserye doon sa Bagbagin. So yun mga ka-business, all good naman for one take. At yun, syempre congratulate natin ang buong family ka-business, especially yung ating scriptwriter Boss Dave at syempre si Direk, ito ka-business official, sa kanilang malikhaing isipan para magawa yung telesering yon mga business. Talagang grabing aral ang mapupulot ng makapanood kasi nandun yung katotohanan na marami talaga sa mundo ang mapagpanggap at kunyari ilalapit sa iyo yung kalooban pero bandang huli tatalunin ka, gagawan ka ng hindi maganda kahit na gumawa ka ng maganda para sa kanila. Yung balikan ko yung mga ka-business at may copyright. Yun nga po mga business, tuloy tayo no? Yung sa about sa ginagawang teleserye ng ka-business official, yung business production. Yun, marami tayo mapupulot na aral about sa ganung teleserye kasi nangyayari sa totoong buhay yun. At diba, mga makakapanood magiging maingat din sila sa mga taong kanilang pinakaibigan at pinapapasok sa kanilang buhay para maiwasan yung ikaw na nga yung nakagawa ng mabuti sa kapwa mo, ganun pa yung gagawin sa'yo na gagawin ka ng masama. So mag-uuwian na po yung ibang nanay mga bis, mga galing sa school. Mukhang late na yata ako, kaya tara, madali tayo. Sige, bang marunong magbasa na? Sige mga business, balikan ko kaya. Sige mga business, nandito na ako sa loob nila Amaro. Medyo may maraming nakapila. So dito tayo sa third floor. Hintay tayo kung para may problema sa card ng mga bata na paghalo-halo daw po yung grades. Ayun sir nila. So mamaya papaalam tayo. Hintay tayo mag-take ng sa loob. So yun, abang-abang mga business. So yun, dito ako ka-business, nandito na ako sa school ni Amaro. So kasama ko po yung kanyang advisor po kayo mga. So anong name niya sir? Melford po. Melford, so si Melford. Kasi kuhanan ng card ngayon, third quarter. So, tatanong ko na rin siyempre yung mga concern ni Amaro dito sa, concern kay Amaro dito sa school. So yun sir, kamusta naman po si Amaro bilang estudyante po? Sa estudyante, sa pag-aaral ko kasi wala tayong masyadong problema. Kasi, marunong Opo. Nakakabasa, nakakaunawa. Ang malaw ko sa kanya is mas magpakita pa ng kawilihan. Opo. Yung pag pumapasok siya yung makikita sa kanya na aside sa mga tuto. Kasi parang masyado siyang talaga na alam, kaya ko eh. Opo. Pero ayun yung kaya ko or makita namin na yun. Opo. So kumbaga parang kada araw nag-aaral. Kada araw may panibago ka matutunan. Opo. Yun yung gano'n na makita ko pa. Nag-look forward sa palagi. Opo. Yes sir.
So, bukod doon, sir, may mga ibang concern ko ba kayo sa attitude or Sa attitude, makulit ba? makulit sa makulit, lahat naman ng mga makulit. Ang pinaka-concern ko lang sa kanya, yung temper. Okay. Kasi mabilis siya makinis, Okay. mabilis siya mabuyo. Okay. So yun yung concern ko sa kanya sa attitude niya. Na pag halimbawa na nakakasara na, harutan, nagkakikunan, mabilis siyang makinis. Okay. Minsan may pagkakataon na may magkasaktan siya. Opo. Pero minsan naman naaagapan. Kasi Okay. nakikita ko kagad. I mean, parang nakikita ko na kagad kasi yung personality niya. Pag nakikita ko siya, nakita ko na parang nagbabago na yung facial expression. Opo. Ano na, ano yan, ano nangyayari. Opo. Naagapan ko na kagad para hindi na siya magkaroon ng mga actions na pagsisisihan niya. Kumbaga yung impulsive na behavior niya o yung attitude niya, hindi niya na masyadong mapagana. Kasi yun yung isa sa mga reason kung bakit siya magkakaroon ng mga problem. Hindi, yung reaction kagad niya gano'n. Hindi niya kagad naisip, ay wait lang. Di ba? Kumbaga yun yung yung mas maganda na natin ng mga workout niya. Na bago sa kumilos, isip mo. Opo, yun po. Thank you very much. Hindi tayo dumating sa punto na nangyari na, Opo, tapos opo. nasa kapag pa naman magsisisi. Yes, sir. Tama po. Tsaka yun. I mean, alam naman niya kung ano yung mga tama at mali. Opo. Kapag halimbawa mga ganun, kailangan na talaga. Ang suggestion ko nga sa kanila, actually sa kanila, kapag nagagalit kayo, pag iinis kayo, makaramdam nyo sa sakit kayo, makakasakit kayo. Layo kayo sa tao. Opo. Matasyon nyo yung pikit kayo, bigyan kayo ng ilalim kung kailangan. Ilang kayo, isip kayo ng mga sabihin nyo, makakatanggal ng distractions ng mga happy thoughts na. Opo. Kapag ganun, at saka hindi pa rin nawawala yung inis nyo sa kayo namin sa Yun, sir, thank you po sa pagbibigay nyo ng ano, sa mga bata. Kasi yun nga po, first time kong makapunta dito sa school na since nag-transfer ko siya dito mga ka-business. And then, meron po kasi nangyari, po ba yun? Yes. May nangyaring suntukan, involved po si Amaro dito sa incident na to. Siyempre, pumunta po ako dito kasi nga may pumunta sa ka-business house na yun nga po, binalita na nakipagsuntukan si Amaro. So, sa awa naman po ng Diyos at naayos naman po yun. So, kaya ito po, ginagawa ko po itong vlog na to para kausapin din yung kanyang advisor. Para, syempre, isa din po kasi sa sir sa nagbibigay ng mga advice sa mga bata, syempre. And then, yun po, isa din po kasi yun sa pinanggalingan niya ng school, yung concern sa pagiging, yung team temper. Opo. At mahirap niyang kontrol niya. Pero ako naman po bilang tatay, lagi ko naman siyang nakausap na pag gano'n na meron siyang nakakairingan dito sa school, ang unang-unang lapitan yung teacher at si teacher na lang ang bahalang makipag-uusap o mag-ayos. Yung ito pong nangyari na to at nagulat ako kasi everyday bago siya pumasok, bago pagka-uwi, nagsasabi naman po ako sa kanya ngayon. So yun, nakakalungkot lang po na nangyari yung ganun. Pero sa labas po ng school nangyari na. At siyempre hindi naman po tayo sa mga ganung klase ng insidente. Against po tayo yun sa violence po. Siyempre number 1 din na rule ng school nyo po yung ganung di ba, na iniiwasan. So nakausap po naman po yung nanay nung nakaaway ni Mara at kaharap po sila. So yun naman, nagkaayos naman. At nagkaroon lang talaga ng hindi pagkakanoon o sabihin natin nagkayabangan siguro sila kasi mga kabataan nga po. So yun. Tsaka nila na din po ng emosyon. Yun sa emosyon din po. So nung umuwi po si Amaris talagang pinausap ko siya. Ngayon na po hindi ko siya pinapasok. At talagang unawa ko naman po sa kanya na maling-mali yung ginawa niya. Kahit na anong angulo, ang pananakit na ginita. Yes po. Kahit na sabihin natin hindi ikaw ang nagsimula, Opo. o ikaw man ang nagsimula, Opo. ang pananakit kahit saan natin mag-issue. Ako po talagang galit ako sa ganung yung nangunguna kasi si Amaro pag sa talagang kilala ko siya, never pong magsisimula ng gulo yan. Huwag mo lang siyang i-provoke o i-trigger or i-provoke. Hindi po uurong yan, pero ando pa rin yun, mali yung ganung gawi. Kaya talagang hindi lang naman po akong kumakausap sa bata kasi kahit ang buong family ka business yan, sila kuya, sila ate, talagang
hindi sila nagsasawa na magbigay ng anumang advice na kailangan namin sa aming mga kagwan at tsaka po syempre sa mga anak namin. So yun sir, bukod sa ganung aspeto ng pag-uugali na Maro, wala na po ba kayo ng concern? Yun lang naman talaga pinakapansin sa kanya. Yung mabilis na pinag-usapan. po. I mean, sinusubukan ko siya sa unawain eh. Sabi ko nga sa kanila, isa kayo sa mga pinakamatanda sa class. Opo. Pagtitiwalaan ko kayo sa mga decisions ninyo. Alam nyo kung ano ang tama at mali. Maaari ayun ko yung pagalitan kasi mga nabibinata na kayo. Opo. Pero sa mga hindi ibig sabihin na hindi ko na kayo pagkasabihan. Opo. Kasi kailangan ka rin naggabay. Opo. Ayun, so yun lang hindi ko nakikita kung ano sa kanya. Ano lang, mabawasan lang talaga yun. Yes po. So yun sa akin, okay naman ako, narinig ko naman na din yung mga concern ni Sir about kay Ama ako. At syempre, thank you very much din sir sa inyong walang sawang paggabay sa mga bata. At talagang nakikita ko naman talagang si Sir, mabait na teacher at talagang maunawain. So yan mga ka-business, nakakita ko naman na yung card ni Amaro. Okay naman siya, may mga kailangan lang na i-improve. Yes. At talagang hindi rin naman ako bilang tatay, hindi ako magsasawang kausapin at ipaunawa sa anak ko sir na kung ano yung tama naman. At syempre, kailangan din kasi malaman ng mga viewers namin to at syempre, sumusuporta din po sila sa akin. So yun sir, siguro hanggang dito na lang yung vlog ko na to at tatapusin ko na lang to sa bahay at kakausapin ko po ulit sa Amaro. So yun, abangan nyo lang po mga ka-business. Mga ka-business, dito na po ako sa bahay. Maro! Mira dito. Sige po, Mac. Yung punta na po siya sa editing room. At kakausapin ko din po siya about sa mga naging concern ng kanyang teacher. So yan, abang-abang mga business. So yung mga business nga, ito nga po yung kadugtong ng vlog ko na pumunta ako kanina sa school. Nakinuha yung card ni Amaro. At yun nga, balitaan ko na makulit sa school. Kulit ka daw sa school. Tawa-tawa. At yun nga, meron ding incident na yung nakarang araw na pinatawag ako na tawag ito, na-involve po siya sa isang suntukan. At nung pinunta ko nga po sa school is napag-alaman ko na hinamon siya. At na-provoke nung naging kaaway niya na may mga sinasabing mga masasamang salita sa kanya na minura-mura daw siya at tinahamon. So nung nagpunta ako sa school yun na humarap kami sa teacher niya, sa advisor at saka yung school counselor yata nila yon. At siyempre kinuha yung both panig. At nung nalaman ko nga po yun na-involve siya mga nastukan, naisip ko na siguro hinamon to or prinobo kasi si Amaro po is hindi naman nagsisimula ng gulo. So yun nga po, totoo nga po yung aking pakiramdam at kinausap ko na lang yung magulang at saka yung teacher nung yung batang nakaaway ni Amaro. Siyempre po, hindi naman natin tinotolerate yung ganung violence sa school. So, sinabihan ko na lang din po si Amaro na, diba, pigilin mo yung yung pagiging mainitin ng ulo. Kasi hindi maganda yon. Ikaw ang pinakamalaki doon sa room nyo nung nagpunta ako. Dapat ikaw yung magiging example doon na example ng kagandang asal, hindi yung sumasabay ka sa mga, kasi mas maliliit po kasi sa kanya yung ibang classmate niya, halos karamihan. Huwag ganun huwag sa susunod iwasan na yung pag-away kasi ako mga ka-business, lagi ko naman sinasabi sa kanya, sa kanila magkakapatid, ayaw na ayaw kong manakit at hindi maganda yon. Kaya dinadaan ko po sila sa usapan na maayos. Kasi hindi naman na maganda na bibinata na si Amaro
eh, mananakit pa ako or papaluin ko siya. Pero hindi porket sinabi ko yun na hindi, ganoon na lang palagi. Pag sumobra naman talagang at hindi ko na napigilan at talagang makulit na ibang usapan na po yun. Magawa na po ako talaga ng hakbang na para ipaliwanag at tanim sa isipan niya na mali yung ginagawa niya. So yun nga mga ka-business, at ang kagandahan naman yun sa pagpunta ko yun, nalaman ko kung ano yung nagiging attitude niya Amaro sa school. So dito naman po sa ka-business house, kahit sila ate sila kuya, wala naman po kaming tigil sa pagpapayo. Lahat sa amin po, lalo na sa mga kids na gano'n nga po, iwasan mga dapat iwasan para hindi magka-problema. So ang ano lang naman nung nangyari nga sa kanila nung kasi grade 6 po yung nakasundo kanya Amaro, tapos grade 5 siya. So ipinoprovoke at hinamon talaga si Amaro yung bata. So ito kasi nga naturuan ko naman to sir, i-depensa yung sarili niya, gumawa siya ng hakbang para depensa yung sarili niya. So, so yun po mga ka-business, all in all, maganda naman yung nagiging pag-usap namin ng sir niya. Sir, thank you very much po. Talagang ginagabayan nyo rin po lahat ng mga estudyante nyo pag may nakikita kayong hindi medyo pagpapasaway at pagiging makulit. So yun, Amaro, last mo na yun kasi yung nagawa pong anong tawag ito, nagawa pong offense, one tawag doon, nagawa pong offense nila Amaro is yun yung anong tawag anong tawag doon sa offend na yun, yung high offend po. Kaya yung nakaaway niya po is graduating pa. So siyempre nagsalita yung school counselor nila na pwede silang ma-kick out ng may bad record sa school. Naintindihan mo yun? Na pag inulit nyo pa, wala na. Ililipat kayo sa school pero may bad record kayo, maaaring hindi kayo tanggapin sa lilipatan yung school. Kaya iwas-iwasan mo na yung pagiging mainiti ng ulo. Naintindihan mo ako? Ano na? Naintindihan mo ako? Yung naman nagtatanga ako nangyari yun. So tama din po yung hinala ko na na-provoke si Amaro. Kasi pag araw-araw ko naman po siya kinakausap na tuwing papasok, pagka-uwi, kamusta sa school, o alam yung gagawin mo pag may mga makukulit kang klase at medyo napipikong ka, teacher ang lapitan mo at doon ka magsumbong, hindi yung mga away ka kasi masama yon. Naintindihan mo ako? So yun lang naman mga business. Sa akin normal naman sa nagbibinata yung mga ganung pero hanggat maaaring isaiwasan pinapaintindi ko na kay Amaro na hindi magandang gawin yung ganun na makikipag-away sa school. Ang gawin mo is pag may mga naggaganon sa'yo, iwasan mo na lang, umuwi ka na lang dito. At pagpasok mo ng umaga at ganun pa rin, pagpasok mo sa school, ganun pa rin sila sa'yo. Yung teacher na magsumbong ka sa teacher. Yun nga mga ka-business, lagi ko namang napapaalalahanan to si Amaro. Tsaka humingi na din siyempre ako ng pasensya sa mga magulang ng bata. At sa kuya nandun kasi yung kuya na sa nangyari. Pero kasi ang nangyari doon talaga prinubok si Amaro, hinamon daw siya, kinamitan siya ng mga masasamang salita tulad ng pagmumura. Si Amaro po kasi ayaw na ng mura, parang ganun din sa ugali ko. Ayaw ko pong namumura at ganoon din siyempre kahit sino naman pong tao ang ayaw niya mamumura kasi yung mga kabataan din yun, iba na yun. Kaya lagi ko din sinasabi kay Amaro, pipiliin niya yung mga sinasamahan, yung mga nagiging tropa. Kung piliin mo yung mga good influence, hindi yung mga bad influence. Intindihan mo? Hindi na maulit yung ipatawag ako ulit sa school Promise mo yan
Ayun mga business, medyo nadismaya din ako ng konti kahapon. Kala ko kasi siya ang nagsimula ng gulo. So nung nalaman ko na hindi naman siya nagsimula ng gulo, humingi na lang din ako ng paumanhin sa mga magulang ng bata at medyo nadihado po yata kasi mas malaki si Amaro. So hindi din po kahit sino naman pong tao hindi papayag na madihado lalo na hindi ikaw ang nagsimula ng gulo. Pero against po ako sa ganyang violence, yung makikipag-away. Hindi po pwede sa dito yan sa ka-business family. Yan po lagi ang itinuturo sa amin nila kuya at nila ate about sa ganyang bagay. Kaya sa pamilya sa mama at papa ng nakaaway ni Amaro, pasensya na din po kayo at dumipensa lang naman yung anak ko. At yun sa mga kabis namin, dinag ko to kasi para din malaman nyo yung mga nagiging kaganapan sa school ni Amaro. Kinakausap ko naman siya araw-araw. Nangyari lang siguro is napikon si Amaro ng sobra kasi nga lagi daw ganun nangyari. Actually, isang linggo na palang nakakalipas na simula nung nagtalo sila. Matawa ka. Kasi Isang linggo na daw po simula nung nangyari yung sutukan nila ay nagkakaroon na sila ng iringan sa classroom. Meron pa yung time na kasi anong ground yung yung sa inyo, yung nakaaway mo. O yun po, ang ginagawa daw po nung nakaaway niya, binababa pa siya doon sa third floor, parang hinahamon-hamon, ganun ba? Yun. So hindi magandang maghamon-hamon naman kasi at panigurado ako pag ang isang tao hinahamon-hamon mo, syempre si Amaro naturuan ko naman pong mag-self-defense yan. Hindi po papayag na margabyado siya dahil naturuan ko siya kung paano i-depensa yung sarili niya in a good way. Kaya yun, sa magulang naman po nung nakaaway ni Amaro, anuhan nyo din po yung anak nyo. Huwag ganon maghahamon kasi hindi din po maganda yun. Ang ituro po natin yung siyempre yung tama. Kasi ako, pag ang anak ko is may pagkakamaling nagawa, talagang hindi ko ito-tolerate yan. Palo kung palo sa akin. Hindi ako nagto-tolerate. Kung anong kaparusahan ang dapat ibibigay ko. Kasi nga nakagawa siya ng mali para ipaintindi sa kanya na mali yung ginawa niya. Kaya mga ka-business, maraming salamat po. Hanggang dito na lang po yung video namin. At siyempre palagi natin suportahan yung ka-business official, ka-business family, Papa Dins TV, at yung mga kapatid kong kagawang. Thank you very much po. We love you all. Dirabanat lang po.